Isang mapagpalang araw muli mga ka-curious breeder. Welcome muli sa akin channel. Kagaya ng nasabi ko sa huling video ko ay tatalakayin natin ang autosomal dominant. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag natin ang tatlong uri ng inheritance sa dominant. Nariyan ang autosomal dominant, autosomal incomplete dominant, at codominant. At nais ko palang humingi ng paumanhin sapagkat gustuin ko mang gumamit ng mga real lovebirds example para mas madaling maintindihan at magamit sa breeding ninyo, ay hindi ko po ito magagawa sapagkat wala na po akong mga ibon. Anyway, unahin natin pag-usapan ang autosomal dominant. Ang ibig sabihin nito, isang kopya lang ng gene ay sapat na para lumabas ang trait sa offspring. Ano ba ang mga halimbawa ng autosomal dominant sa lovebirds? Nariyan po ang dominant pied at slaty. Halimbawa po sa dominant pied, kapag ang isa sa parents ay dominant pied, kahit isang gene lang, may chance lumitaw ang pied patterns sa magiging offspring nito. Halimbawa po, nagpares tayo ng dominant pied at normal. Meron pong 50% chance ang offspring na magkaroon ng pied pattern. Ang maganda dito sa dominant genes, makikita mo agad ang trait. Walang tinatawag na carrier na hindi visible o yung tinatawag nating split. Kahit heterozygous o homozygous ang ibon, pareho ang makikita nating itsura. Kaya predictable sa breeding. Ang tip ko sa mga newbie, kung nakakita ka ng pied pattern sa painakay mo, alam mo na agad na may dominant gene na naroon sa iyong parisan. Kung gusto mo ng specific pairing, pwede mong i-pair ang pied parents sa normal para mapanatili ang variability sa pattern. Kung napansin nyo ay gumamit ako ng terminong heterozygous o homozygous. At maya-maya ay gagamit din ako ng terminong coallele o coallele. Para sa mga newbie ay hindi nyo po ito agad maunawaan. Kaya bago ako magpatuloy, ay nais ko munang ipaliwanag ng maiksi kung ano ba ang homozygous, kung ano ang heterozygous, at kung ano ang coallele. Ang homozygous po ay kapag parehong allele ang nakuha ng ibon mula sa nanay at tatay, ibig sabihin magkapareho ang genes sa isang trait. Halimbawa, kung ang mutation ay dark factor, ay tinatawag nating homozygous yung double dark factor sapagkat dalawang dark factor ang naipasa ng parents sa kanyang anak. At kung naririnig natin yung homozygous blue, ibig sabihin dalawang blue mutation ang naipasa ng parents sa kanyang anak. So dalawang parehong allele, no? It's either parehong dominant o parehong recessive. Ang heterozygous naman po ay kapag magkaiba ang allele na nakuha mula sa parents. Ibig sabihin, isang dominant at isang recessive o magkaibang version ng gene. Isang allele galing sa tatay at isang allele galing sa nanay, pero hindi sila pareho. Para po ma-simplified natin ito, simpleng pagpapaliwanag, sabihin natin merong blue mutation, no? Recessive. Kapag visual blue, sabi ko nga kanina, ay homozygous dahil dalawang allele o dalawang gene ang naipasa ng parents sa anak. Kapag sinabi nating green split sa blue, ito ay
heterozygous sapagkat isang alin lang ang nakuha ng anak mula sa kanyang magulang. Kapag heterozygous, kadalasan hindi lalabas ang recessive na mutation pero pwedeng maipasa sa anak, yung tinatawag nating split. Kapag homozygous recessive, lalabas ang mutation visually. So, ano naman po ang ibig sabihin ng coallele? Ang coallele po ay dalawang magkaibang version ng iisang allele na parehong pwedeng magpakita ng effect kapag pinagsama. Ang coallele kadalasan ay nasa iisang gene location o yung tinatawag na gene address, no, yung locus, pero may iba't ibang version. Sana po ay naintindihan nyo ang maiksing pagpapaliwanag ko, pero don't worry, ay sa ibang araw ay tatalakayin din po natin ito ng mas detalyado para maunawaan ng mga newbie. Atin na pong ipagpatuloy ang pagpapaliwanag kung ano ang autosomal dominant. Isunod po natin ang autosomal incomplete dominant na kilala rin bilang semi-dominant. Dito kahit isa lang ang gene na maipasa ay makikita na natin ang epekto sa ibon, lalo na kapag dalawa gene ang maipasa ay mas nagiging intense ang resulta. Halimbawa po sa dark factor sa blue series, ang isang dark factor ay tinatawag nating cobalt o deep blue sa technical na termino. At dalawang factor naman ang tawag natin ay mauve o mauve. Ibig sabihin, hindi pareho ang itsura ng heterozygous at homozygous. Makikita mo agad ang intensity ng color depende sa bilang ng dark factor genes. Halimbawa po, meron tayong parisan na back-to-back cobalt o yung tinatawag na deep blue. Sa parisampong ito ay meron pong chance na magkaroon ng offspring na mauve at cobalt at normal blue. Ito yung classic example ng gene dose effect, kung saan mas maraming kopya ng gene, mas intense ang trait. Ang tip ko sa mga newbie o bago pa lang nagbi-breed, kapag alam mo kung ilang dark factor ang parents, mas madali mong mapipredict ang color ng magiging inakay. Kaya marami pong breeder ang gustong i-track nila ang single factor at double factor sa pairing. Panghuli ay pag-usapan natin ang autosomal codominant. Dito parehong allele lumalabas sa offspring at hindi naghahalo. Ano ba ang halimbawa ng codominant sa lovebird? Nariyan po ang turquoise, ang blue, ang ino, at dark eye clear o yung deck. Nariyan din ang pastel at bronze palo. Halimbawa po, no, nagpares tayo ng turquoise at blue. Ang dalawang mutation na ito, ang turquoise at blue, ay parehong magmamanifest sa offspring. Ibig sabihin, hindi siya intermediate tulad ng incomplete dominant. Nakikita mo parehong traits na distinct sa isang ibon. Kaya kapag nag-pair ka ng turquoise sa normal blue, makikita mo agad ang effect sa offspring. So, ayan po ang tatlong inheritance sa dominant. Para po mas klaro ay i-summarize ko po. Una po, ang dominant, isang gene lang ang maipasa ay visible agad ang traits. Mapa heterozygous at homozygous ay parehong itsura ang kalalabasan nito. Ang magandang halimbawa po dito ay ang dominant pied. Sa incomplete dominant naman, isang gene ang maipasa ay mayroon pong mild effect kapag dalawang genes ay mas
intense ang kulay. Ang example po dito ay ang dark factor sa Blue Series. Sa codominant naman ay parehong gene, parehong lumalabas. Distinct. Ang halimbawa po dito ay ang turquoise blue o yung tinatawag na far blue. So ayan mga ka-curious breeder, sana mas malinaw na sa inyo ang dominant, incomplete dominant at codominant sa lovebirds. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, like, comment at subscribe para mas marami pang breeding tips. Huwag kalimutan i-hit ang bell para updated kayo sa bagong video. Salamat sa panonood at happy breeding. God bless.